Sino si Senior Aguila? Si J. Renz Kilario, na mas kilala sa kanyang alias bilang Senior Aguila, ay ang presidente ng Socorro Bayanihan Services Group. Siya ay naging paksa ng mas malawak na atensyon ng sambayanang Filipino, nang ang grupo sa ilalim ng kanyang pamumuno ay humarap sa mga paratang na sekswal na pang-aabuso at sa pagiging leader niya sa isang kulto. Si J. Renz Kilario ay ipinanganak noong November 10, 2000, sa Barangay Nueva Estrella sa bayan ng Socorro sa lalawigan ng Surigao del Norte, at sino ang mag-aakalang, siya ay 22 years old pa lamang. Nag-iisang anak si Senior Aguila, at parehong guro ang kanyang mga magulang. Ang kanyang pamilya ay aktibong miyembro ng Philippine Independent Church. Siya ay nag-aral sa Socorro National High School, siya din ay miyembro ng dance troupe sa paaralan at madalas na sumali sa mga patimpalak. Si Senior Aguila at iba pang miyembro ng SDSI, ay nagsimulang lumipat sa bundok, matapos ang sunod-sunod na lindol na tumama sa kanilang lalawigan noong February 2019, at dahil dito hindi na niya pinagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa high school. Noong December 2019, ang founder ng Socorro Bayanihan Services SDSI, na si Rosalina Torop, at dating teacher ni Senior Aguila noong high school, ay ang mismong nag-endorso kay Senior Aguila para maging presidente ng grupo. Nagdalawang isip pa daw si Senior Aguila na tanggapin ang role dahil sa murang edad niya. Matapos mamatay ang founder ng SDSI na si Torop, noong June 27, 2021, formal na naging pangulo ng SDSI si Senior Aguila, na nagpapahiwatig ng kanyang tungkulin sa organisasyon. Si Senior Aguila ay naging isang kompositor sa SDSI, sinasabi din ng kanyang grupo na miyembro siya ng Filipino Society of Composers, Authors and Publishers o PhilSCAP. Kinumpirma ng PhilSCAP na mayroon silang isang miyembro ng parehong pangalan, ngunit hindi maaaring sabihin na si Senior Aguila ang taong iyon. Si Senior Aguila din ang naging punong tagapagpaganap ng Alt Entertainment, na nagpapanatili ng Alt FM 105.5, isang istasyon ng radyo sa sitio kapihan ng SDSI. Siya mismo ang nagsulat at gumawa ng mga kanta sa ilalim ng Alt FM. Ang isang kanta na sinulat at ginawa niya ay ang Hay Nako, na isang love song. Ayon sa mga dating miyembro ng SDSI, mayroong mga pag-aangkin sa pagka-Diyos na kinasasangkutan ni Senior Aguila. Ayon pa sa dating mga miyembro, fini-fix marriage yung mga menor de edad, hindi sila pwedeng lumabas hanggat hindi sila ikinakasal. Kapag napag-alaman na may tumakas, ito ay may kaakibat na parusa. Marami na ding mga matatanda, mga senior na namatay, sa kadahilanang hindi na naipapagamot. Pinagbawalan kasi sila ni Senior Aguila na dalhin sa ospital ang mga ito, may pensyon sila pero yung 40% ay kinukuha sa kanila. Lahat ng mga bata ay pinupursa nila na dapat magtrabaho at ang lahat ay dapat may ginagawa, at sinasabi daw mismo ni Senior Aguila na siya raw ay Diyos. Si Senior Aguila ay sinasabi ding nakapagpapatigil ng pag-ulan at nagpapakanta sa mga ibon sa kanyang mga utos, at magbago ng boses sa iba't ibang tao. Ngunit itinanggi naman ito ni Senior Aguila, nang tanungin siya kung may katotohanan ba ang mga iyon. At siya umano ang kumokontrol sa isang private army na binubuo ng mahigit 150 na matatanda at bata. Ang mga menor de edad ay sumasailalim umano sa matitinding pisikal na ehersisyo, at tumatanggap ng military combat training para maging isa sa mga tinatawag nilang Agilas, o mas kilala bilang Soldiers of God. Sa kasalukuyan, ang organisasyon ay may higit sa 3,000 na member, at lahat ay naninirahan sa sitio Kapihan, Barangay Sereng, Bayan ng Socorro sa Surigao del Norte. Batay sa mga investigasyon at testimonya, siya ay nakikita ng kanyang mga tagasunod bilang ang reincarnation ng Santo Niño at isang Diyos. Akala ng kanyang mga tagasunod ang hindi pagsunod sa kanyang mga utos ay nangangahulugan ng kapahamakan sa impyerno. Ang mga dokumentong nakuha ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations,
and Gender Equality, ay nagpapakita ng pagkakaroon ng pansamantalang gobyerno na tinatawag na Nueva Jerusalem Esperanza Ministry Government, na pinamumunuan ni Sr. Aguila bilang Supreme Divine Minister. Kabilang sa mga iniharap na dokumento, ay ang Family Planning Form na pag-aari ng isang 15 years old na miyembro ng SDSI na may 1 taong gulang na anak. Netong September 2023, sa ilalim ng kanyang pamumuno sa SDSI, madaming nagsasabi ng ang kanyang grupo di umano ay isang kulto, at noong araw ng September 28, lumalo si Sr. Aguila sa isang pagdinig ng Senado, at hinarap ang mga paratang sa kanya. Dito, sinabi ng mga saksi sa pagdinig ng Senado na sapilitang ikinakasal ni Sr. Aguila ang mga batang babae na 15 years old sa mga kabataang lalaki na 18 years old, at ang ilan sa mga batang babae ay pinapatulog umano kasama daw si Sr. Aguila upang maligtas daw sa araw ng paghuhukom, ngunit tinatanggihan ito ng kanyang grupo. Sabi pa ni Sr. Aguila sa kanyang sariling salaysay sa pagdinig ng komite, sinabi niyang hindi man lang siya nakapagtapos ng high school. Nang tanungin ni Senador Ronald De La Rosa kung bakit siya ang napiling pumalit kay Torok, sinabi ni Sr. Aguila na hindi niya alam kung bakit. Ang mga kasong kriminal ng qualified trafficking, kidnapping, serious illegal detention ay isinampa laban sa 13 miyembro ng SDSI, kabilang si Sr. Aguila. At 3 sa kasama nito at si Sr. Aguila mismo ay hinatulan ng contempt ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, na naniniwalang nagsisinungaling sila sa kanilang tugon sa mga alegasyon ng forced child marriage. Isang katulad mo ay di na dapat pang pagkawalan. Pangako kong pag naging tayo'y araw-araw kitang liligawan. Only you have that magic technique. When we sway I go, I can hear the sound of violins long before it begins. Maraming salamat po sa inyong panunood. Kung hindi pa kayo nakasubscribe ay pindutin nyo na ang subscribe button, at like, share at bell button na din para sa ating mga susunod pang upload. Maraming salamat po. Mabuhay Pilipinas!